John chapter 17 verse 3, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Sa verse 1, sinabi dito na ang Panginoong Jesus ang nagsalita. Sabi niya, these words Jesus speak Jesus and lifted up to his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Dito, ipinakikilala ng Panginoon Sus na ang tanging tunay na Diyos. The only true God. The source of eternal life is knowing the Father. Not the Father only, but Jesus, as He speak these words, habang sinasabi niya ito, ay nagsalita siya ng sabi niya na makilala ka nila na ikaw ang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. So, nagsalita ang Panginoong Jesus tungkol sa kanyang sarili at kung ano ang alayunin bakit siya naparito. So, dito makikita natin na kung minsan, kapag hindi natin inintindi ng mabuti ang nakasulat, masasabi natin that the only true God is the Father. Hindi si Jesus. Si Jesus hindi true God. Pero kung titingnan mo yung continuation ng pagpapatuloy ng pagbabanggit ng pagsasalita ng ating Panginoon is makilala siya. Makilala ang Ama na tunay na Diyos at si Jesucristo na kaniyang sinugo. Now, ito tayo sa Jeremiah chapter 10 verse 10. The Lord is the true God, He is the living God, and the everlasting King. 1 John 5:20, and this is the true God, Jesus Christ, He is the true God. So dito natin makikita na kailangan natin makita kung nais natin yung buhay na lang ganap ng ako ng Diyos. Kailangan natin makita si Jesus bilang anak ng Diyos na buhay. Bilang anak ng Diyos ay tunay na Diyos sapagkat siya ay mula sa Ama at ipinakikilala niya ang Ama. At kung kikilalanin ng Ama, kikilalanin din siya. Sapagkat kapag hindi siya tinanggap, at tinanggap lang ang Ama na ang Ama yung Diyos at ang Panginoon Jesus ay hindi, may problema po kayo sa pagkaunawa sa mga bagay na yan. Nawa, makilala natin ang Diyos upang tamuhin natin ang buhay ng langgan sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus.